Gayunpaman, inutusan sila ni Rao na mag-freeze. Hinubad niya ang kanyang maskara at nilinaw na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Kaya bilang isang burokrata ng kaharian na ito, si Rao ay hindi maaaring tumayo na lamang at manood. Kaya inutusan niya ang kanyang lalaki na agawin ang lahat at hanapin ang eksena. Inaresto ng kanyang tauhan ang lahat ng manggagawa, at ang isa ay namangha, dahil nagtataka siya kung bakit raw instinct ang pagpunta sa kasino. Samantala, hindi, inaasahan ng isa sa mga lalaki na makikita ang eksena, at nainis siya, kaya gusto niyang suriin ito ngayon. Natuwa si Raymond na makita ang kasamahan ni Rao sa administrasyon, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sa kabaligtaran, nagmamadaling lumapit si Solan sa kanyang mesa at nagsimulang maghanap ng kanyang mga card. Siya ay nag-aalala dahil may isang burokrata na lumitaw sa sandaling mabunyag ang kanyang mapanlinlang na pagsusugal, at iniisip niya kung ano ang nangyari doon. Pero bago iyon, gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Raymond na mga gamit sa panloloko ang mga card na iyon. Naalala ni Raymond nang makita niyang may sumenyas sa kanyang kampan at ipi-flip na sana ang kanyang card. At nakahinga ng maluwag nang inaasahan niyang magsisimula na si Solan sa kanyang pagkilos. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang Magic Eagle Eye, na naging rank para maging posible ang malinaw na pagmamasid. Tiningnan niya ang lahat ng card at sa wakas ay nakakita siya ng cheat card, at tusong tiningnan siya ni Solan. Masaya rin si Raymond, dahil umaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Salamat sa pag-iisip niya na pushover siya, at dahil tumaya siya ng 1,30,000 pina at makukuha niya ito ng 50 beses. Kasalukuyan, kinuha niya ang card na may crystal tasset sa loob nito. Ngunit sinusubukan ni Solan na linawin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at itinatanggi pa rin na siya ay gumawa ng pandaraya. Nagtaka si Rao, ano ang tasset crystal sa loob ng card na ito at ano ang magagawa nito. Ipinaliwanag ni Solan na ito ay isang card na espesyal na nakakode, ngunit itinanggi pa rin niya ito at sinabing hindi siya kailanman gumawa ng panloloko dito. Inilalagay niya ang lahat ng sisihin kay Raymond at sinabi na iyon lamang ang iligal na bata, walang batayan na pahayag. Ito ang oras para humakbang si Christine at tanungin siya kung lahat sila ay tanga at iniisip kung inaasahan ba niyang maniniwala sila sa kanyang sinabi. Idinagdag pa niya na ang dahilan kung bakit nawalan ng hindi kapani-pani walang halaga ng pera ang kanyang kapatid dito ay hindi nauugnay sa pandaraya. Galit niyang tinitigan siya at binalaan siya na kung ayaw niyang mamatay, kung gayon ay gusto niyang maglakas loob siyang gamitin ang walang kwentang dila sa kanya, kahit nanginginig si Solan, ngunit naglakas loob siyang magsalita sa harap niya. Iyon ay dahil masyadong tumaya si Master Alfred. Ito ay higit na nagpagalit sa kanya, at hiniling niya sa kanya na maglakas loob siyang ipagpatuloy ang pag-aalipusta kay Rayburn Duchy hanggang sa katapusan, at inaakalang maaaring magkaroon siya ng 10 buhay. Sa sobrang takot niya ay nagsimula siyang sumigaw, at nagpapadala ito ng panginginig sa gulugad ni Raymond. Kailangan daw niyang maging magaling para hindi siya mapag-alitan. Inaresto nila si Solan, at ang lahat ay namangha nang malaman ang tungkol sa mapanlinlang na pagsusugal, at iniisip kung gaano karaming pera ang nawala sa kanya hanggang ngayon. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Solan na hindi ito mapanlinlang na pagsusugal. Alam ni Raymond na hindi lahat ay magiging biktima ng mapanlinlang na pagsusugal, ngunit alam niyang walang maniniwala sa mga salitang iyon. Ngayon, hindi nagtagal, naabisuhan si Raymond na natapos na niya ang kanyang paghahanap. Nakatanggap siya ng bonus level up at nakakuha ng 30 skill points. Nangarap si Raymond na kumita ng pera, at inakala niyang magiging sobrang yaman. Ngayon, mamaya, sa Pennant Clinic, nagulat si Raymond na si Solan ay talagang nabalian. Ipinaliwanag ng burokrata na nakasuot ng maskara ng aso sa kasino na hindi naman talaga sira si Solan, ngunit payat siya at walang laman. Samantala, sa kasino, sinabi ng lalaking nakapigmask na medyo sukdulan ang utang, kaya halos wala na siyang ari-arian. Kaya inisip niya kung gaano siya kadesperado na subukang i-scam si Baronet. Hindi makapaniwala si Pennant raw, at nagtaka kung paano ito naging posible. Ipinaliwanag ng kanyang kasamahan na may mga chismis na nagbubukas siya ng bagong kasino sa loob ng kabisera, kaya sa palagay niya ay ginastos niya ang kanyang pera na nakita ng maskara ng baboy si Raymond na nalulumbay, at nais niyang huwag mag-alala, dahil wala siyang pera bilang isang asset, ngunit mayroon siyang ibang asset.
Nagtaka si Raymond kung ano ang kanyang mga ari-arian, at ipinaliwanag ng lalaki na ito ang lahat ng mga tseke na ikinagulat ni Raymond. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay mga tseke para sa bayad na ipinahiram niya sa mga kasama. Kaya ito ay isang astronomical na numero kung itinuring niya ang tambalan bilang interes, na ikinagulat nila. Higit pa rito, ayon sa batas ng Imperial, ang fortune ni Solon ay ibinalik sa gobyerno, ngunit ang karapatang tumanggap ng mga pondong iyon ay kay Raymond. Nagulat si Raymond, at bigla siyang tinanong kung matatanggap niya ito o hindi. Nang maglaon, nagchichismisan ang lahat tungkol sa pangyayaring ito, at sa sandaling sinubukan ni Solon na gawin ang scam, nakita ni Raymond ang ebidensya na parang hinihintay niya ito. At may mas nakakagulat pa, at nagtaka ang kaibigan niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ng lalaki na si Baronet. Sinabi ni Pennant na ang utang ng lahat sa kanya ay ganap na na-refund, at inakala niyang si Raymond ay magiging isang anghel mula sa langit. Sinabi ng lalaki na ang pangalan ni Baronet Pennant ngunit pagkatapos ay itinuwid niya ito, na parang siya ang kanyang kamahalan o sila, at sinabi ang kanyang pangalan ay Raymond. Ang kanyang kamahalan ay ang titulo ng karangalan na ibinigay lamang sa hari o sa mga tumanggap ng pinakamataas na paggalang. Naalerto ang tagapagbigay na ang kanyang katanyagan ay tumaas ng husto. Nakuha niya ang paggamit ng titulo ng naghuhugas ng luha ng mga mahihinang nasalanta dahil sa kanyang katanyagan na sumikat sa maikling panahon, nakakuha si Raymond ng bagong titulo, na siyang titulo ng isang nagustuhan ng mga karaniwang tao, at binago sa isa kung sino ang mga karaniwang tao pag-ibig. Ang mga karagdagang epekto ay na matatanggap niya ang pagmamahal ng mga karaniwang tao at lubos nilang sinusuportahan siya. Ang limitasyon nito ay, dahil mababa ang kanyang ranggo ng titulo, ang epekto ng titulo ay limitado sa kabisera. Kaya nakatanggap siya ng karagdagang level up dahil sa kanyang titulo at nakatanggap ng ilang skills points. Samantala, pinagsisisihan ni Raymond ang kanyang desisyon at nagtataka kung bakit ganoon ang desisyon niya, at kunwari ay mababaliw siya dahil nawala ang kanyang mahalagang pera. Pinahahalagahan ni Christine si Raymond dahil kamangha-mangha rin siya sa pagkakataong ito. Sinabi rin iyon ni Hansen, at kunwari ay wala ng kasino sa loob ng ilang sandali simula nang maaga nila ang gusali. Naalala ni Raymond na at least may building na siya ngayon para maibenta niya tapos hindi na kumita. Pinagtibay niya na hindi ito ang oras para doon, dahil dapat niyang ibenta ang kasino at gawin ang Pennant Clinic na pinakamahusay na bersyon nito. Ang mga mamamayan ay hindi pa nakakita ng isang maharlika na tulad ni Raymond sa buong buhay nila. Sa partikular, kung siya ay mula sa royal family, naisip ng mga mamamayan na ang isang tulad niya ay kailangang kumuha ng trono. Nabalitaan ng isa sa mga babae na siya ay anak sa labas ng royal family, kaya nagtaka siya kung walang paraan para umakyat sa trono si Baronet Pennant. Inutusan siya ng ibang babae na panoorin ang kanyang sinabi, dahil mapaparusahan siya kapag may nakarinig sa kanya. Samantala sa Royal Castle, pinag-uusapan ng tatlong prinsipe kung ano ang sinasabi ng mga tao, at nakita nilang nakakagulat ito. Gayunpaman, ang layag ay nagalit at inutusan sila na hindi ito isang bagay na dapat nilang sabihin habang tumatawa. Naisip ni Limerton na hindi ito katulad ng inaakala ng mga karaniwang tao na ganap na mali, dahil totoo na may ginawang hindi kapanipaniwala si Raymond. Ang galit na layag at kaya na ito ay nag-away sandali at sinabi na ang kanilang maliit na tuta ay talagang nagbago ng malaki, kahit na siya ay dating isang pangit na tuta. Inaakala ni Limerton na ang kanyang kapatid ay hindi rin nasisiyahan, ngunit naiintindihan niya ang kanyang galit, dahil ang babaeng si Christine na kanyang nakausap tungkol sa kasal, ay pumunta sa Pennant Clinic, na maaaring nakakaabala rin sa kanya. Gayunpaman, ang pagtingin kay Raymond bilang isang katunggali ay isang bagay na talagang naiisip niya. Magka-level siya, pero iba siya kay Chen. Nakita ang kanyang kapatid na tuso na nakangiti, at sinabi niya na mas dapat niyang purihin si Raymond kung sakaling makilala niya ito mamaya dahil siya ang magiging Houston King. Tama lang na purihin niya ang hindi kapani-paniwalang vassal na nag-ambag. Galit na galit sina Limerton at Saddle nang marinig ito, at gusto ni Chen na gawin ng isa pa niyang kapatid ang lahat ng kanilang makakaya, at kumilos siya na parang hindi niya nakita ang Limerton doon. Kung si Rayburn Duchy, na pinakamakapangyarihan sa kaharian, ay wala sa panig ni Kian, kung gayon hindi siya makakakilos ng ganoon karahas. Itinanggi ito ni Lee Morton, dahil ang mga bagay ay hindi nakalagay sa bato ngayon,
dahil ang Dragon Kingdom, ang pagkabalisa ay tumataas habang lumilipas ang oras. Dahil si Limerton ay nag-aral ng diskarte at taktika mula pa noong siya ay bata pa, ang digmaan ang kanyang pagkakataon upang makuha niya ang pabor ng kanyang ama. Kapag nangyari iyon, iniisip din ni Satel na tiyak na magiging kanya ang trono, kahit na mas mahina siya kaysa sa dalawa pa niyang kapatid. Nagpa siya si Chen na asarin si Layag at sinabing magkakaroon siya ng bagong kapatid. At nagtaka si Satel, ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Chen na, dahil maaaring kilalanin si Raymond bilang isang opisyal na miyembro ng royal family, nadismaya nitong si Satel, at binalaan niya ang kanyang kapatid na ihinto ang pagsasalita ng walang kaparerikan. Gayunpaman, hindi tumigil si Chen at sinabing si Raymond ay naging kahanga-hanga sa mga araw na ito, kaya nang siya ay naging kapatid ng Satel, gusto niyang alagaan siya nito. Nabalisa si Satel at sumigaw na hindi man lang siya karapat-dapat pakinggan, kaya gusto niyang umalis muna, at nagmamadali siyang umalis pagkatapos niyang umalis. Nagtaka si Limerton kung bakit siya nagpupukaw ng layag, dahil para maging miyembro ng royal family si Raymond, kailangan niya ang pagsang-ayon ng lahat ng mga reyna, at imposible iyon. Napanganga si Chen sa tanong niya. Ngumiti siya ng masama at sumagot. Ginawa niya iyon dahil nakakatuwa, na ikinainis ni Limerton. Alam ni Chen na malapit na ang National Foundation Festival para makita nila ang kanilang tuta, at gusto niyang makita kung ano pang mahusay na performance ang ipapakita niya noon, bagamat nakikipagkita sa kanilang kaibig-ibig na mga nakababatang kapatid, na nauuna, samantala sa loob ng kastilyo, nabasag niya ang Flor Rose galit, na nagpasindik sa mga katulong, at nagsimula silang manginig. Galit na galit si Segal, dahil kailangan niyang alagaan si Raymond, na isang surot bilang isang kapatid, at natagpuan ang kalokohang ito. Alam ni Segal na hindi mangyayari ang sinabi ng kanyang kapatid, ngunit ang katotohanang sinabi pa niya iyon ay ikinagalit niya, kaya inutusan niya ang kanyang mga katulong na tawagan ang kanyang tiyuhin, at pinatunayan nila. Maya-maya, pumasok si Count Garrison sa kanyang silid at tinanong siya kung tinawagan siya nito. Natuwa si Segal, dahil nandoon ang kanyang tiyuhin. Inutusan siyang umupo at linawin na may pag-uusapan siya tungkol kay Raymond. Count, alam ni Garrison na gusto niya itong kausapin, kaya tiniyak niyang huwag mag-alala tungkol doon, dahil pansamantala lang ang kaluwalhatiang mayroon si Raymond ngayon. Natigilan si Sable at inisip kung totoo ito, at gusto ni Garrison na isipin niya ito, at ang teknik na ginamit ni Raymond ay kulam, hindi hilang. Kaya mula sa pananaw ng Hilang Tower, labis siyang nag-aalala, ngunit sa huli, si Raymond ay hindi na kailangang mag-alala. Ang isang taong gumagamit ng pangkukulam ay hindi kailanman makakapagtagal, ngunit ang estado ay galit na galit. Hinampis niya ang mesa habang gusto siyang tadyakan para hindi na maisip ni Raymond na gumapang pabalik, dahil iyon ang gusto ng prinsipe. Naunawaan ni Garrison ang kanyang pag-aalala at tiniyak sa kanya na babantayan siya ng Healing Tower para mabayaran nila ang kanyang krimen na gumamit ng pseudo-witchcraft at panlilinlang ng ilang tao. Ang Healing Tower ay isang international na organisasyon na mayroong headquarters nito sa kabisera, kaya may karapatan itong pangasiwaan ang mga kaakibat nitong healers. Nangangahulugan ito na kahit na sinubukan ng hari na protektahan si Raymond, hindi niya mapipigilan ang mga aksyon ng Healing Tower. Sa kabaligtaran, si Raymond ay nasa kasino, at namangha, dahil malaki ang lugar na iyon, at nagtataka sila kung bakit ang sahig ay gawa sa napakataas na kalidad ng material. Malaki at malaki ang gusali. Hindi niya akalain na ang kahangahangang lugar ay nasa gitna ng Kapitolyo. Nasa loob ito ng lugar ng mga karaniwang tao ngunit hindi ito malayo sa mga slum, at madali din ang paglalakbay mula sa marangal na lugar. Kaya kung maibebenta niya ito, yumaman siya agad. Ngunit itinanggi ito ng lalaki at nilinaw na ang mga maharlika ay hindi bumibili ng mga ganoong lugar. Ang layout ay tulad ng sa isang kasino, at ito ay nasa loob ng mas karaniwang lugar. Kaya tumanggi ang lalaki. Alam ni Raymond na gustuhin man niya o hindi, kailangan nilang gamitin ang lugar na ito bilang klinik. Anuman ang kaso, inakala ni Raymond na gumana ito. Kaya't gusto niyang palakihin ang kanyang klinik hanggang sa hindi pa sapat ang lugar para hawakan ng lahat. Sigurado siyang balang araw, sisabog ang lugar na ito sa mga tao. Kaya gusto niyang magtrabaho ng husto.